Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang umaga po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig ngayong maulan na umaga o maulan na tanghali. Yung bagyo palabas na po, wag na tayo masyadong mag-alala, pero paulan-ulan pa rin, kaya mag-ingat pa rin tayo, wag magbabasa. Ito po si Karen sa ngalan ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Magandang tanghali po sa inyo. Ito po si Sister Shirley. At magandang tanghali po sa inyo. Si Among Jean ito nagbabalik pagkatapos ng 2 araw na paglalakwat siya. Banal na paglalakwat siya. Banal na paglalakwat siya. Among, mukhang masaya kayo sa tingin ko. Wala po kayong nakitang mga hindi naka-armirol na linen at wala kayong nakitang mga ice bucket imbes na aspersory yung ginagamit, no? Hindi nga. Dahil iba yung naging biyahe natin eh. Iba yung, nagpunta tayo sa isang nagbisita tayo no sa isang kapatid na pare at tinignan natin kung ano yung mga ginagawa niya sa parokya, and this is one of our more beautiful small churches. Kung narinig na po ninyo yung simbahan ng Palmayo, no, the resettlement na ang parokya po talaga is the Parish of the Sacred Heart, no? Sa Palmayo Resettlement, doon po sa may Florida Blanca, sa likuran po ng Basa Air Base, malapit na sa paanan ng bundok ng yung mga mountain ranges ng Zambales Ranges doon. No? Pero parte pa po yun ng Florida Blanca. Napakaganda ng area na yun, Among. It is a beautiful land. Yung mismong resettlement has a beautiful site, no? Yung church, at lalo pang pinaganda at pinaayos ng kasalukuyang parish priest si Among Mother Jess. Yes, Jess Manabat. Siya po yung current parish priest. Pero meron kasi isang pinuntahan pa doon na dinala niya ako doon sa areang sinasakupan ng kanyang parokya, sa may bundok ng ating mga kapatid na mga katutubong Aita, ang Nabuklod. Alam ko po yung area yan. Yes. Tumira ako doon. Parang nakita ko nga yata, may nakatayong statua doon sa elementary school nila. Kamukhang nilagay nila doon. Isang summer din yun. Kasi dati, college students pa po kami. After pinatubo yan parang nagpatulong yata yung Archdiocese sa mga areas na yung mga talagang dinaanan ng lahar. At alala ko, Among, pag pumupunta kami doon, talagang nilalakad namin yung rivers and rivers of lahar. Dati, mga 1993 siguro yun. Ngayon, hindi na po ganun, I'm sure. Hindi na, may mga tulay na. No? The road is, I would say, mga 90% ng dadaanan mo is sementado. And safe na safe, but mataas, no? Papuntang Nabuklod talaga. And it is an ancestral land. Ibig sabihin yan, ancestral domain, ibig sabihin, pag-aari ng mga indigenous peoples, yung mga katutubo. Pero, on the way up, nakakapagtaka may mga private lots, mga nakabakod, mga claimed farm areas, at malalaki. Dami ka nakita mga familiar names doon na parang natanong ko nga sila doon. Sabi ko doon sa isang konsehal ng isang katutubo na sumalubong sa amin doon sa chapel ng Nabuklod. Sa pagkukwentuhan namin, natanong ko din si Father Jess, sabi ko, ancestral domain. Bakit may mga bakod? Hindi pa daw it's a big question mark, no? Kaya tingnan natin sana, sabi ko, ma-resolve din ng mga katutubo. Maski daw mga katutubo, di daw nila alam bakit nagkaroon ng mga bakuran ngayon. May yan, pwedeng i-contest. May proseso yan. Kasi kailangan before you do anything in an area na may ancestral domain claim,
kailangan may prior informed consent. Mhm. Ibig sabihin, hindi naman sarado na wala ka nang pwedeng gawin. Pwede pa rin namang may gawin ka. Yeah. Pero kukunin mo yung prior informed consent. At hindi yun Among, hindi po yun, kunyari, kayo ni Tita Shirley, yung nandun sa area na yon. Hindi ko sasabihin, Shirley, Among Jean, pwede bang ganito? Tapos pag umuo kayo, okay na. Ay, hindi po. There's a whole process to it. Mhm. Codified yan. Yeah. Baga, nasa batas. Anyway, yun ay isa lang sa mga side issues na nakita natin doon. But ang main reason ko bakit ako pumunta doon ay inimbitahan ako ni Father Jess. Mhm. Kasi nga gusto niya ipakita yung ginawa nilang, yung balak nilang doon sa Nabuklod area ngayon na parang mission station. Ganda. Nagpagawa sila ng napakaganda ng chapel. Simple. It is right in the middle ng mga bahay ng mga yung kung saan yung pinakasentro ng village ng mga katutubo. And I would like to commend Among Jess for that, no? Kasi doon nabuhayan sila ng todo. Makita nilang meron na silang kapilya. Opo. No, talagang dami nang sisimba daw. Yung sabi nga ni Father Jess, sa blessing niya sa October. Hindi ko lang alam kung ano yung mga fixed date. Ilo-launch na nila. Iko-cover natin. Sure, do. Para sa kwentuhang Katoliko. At alam natin to si Among Jess, isa ito sa mga maayos nating pare sa pagdating sa pagpangangasiwa ng mga simbahan, no? Beautiful. Yung simbahan nila sa Palmayo, kompleto. Walang latang sardinas doon. Sabi ko na nga ba Yun yung, Oo. kunwari, nagbibisita pero nag-check. Oo, walang latang sardinas, walang mga kalatog pinggan na... Walang lalagyan ng toyo. And then he showed me yung sacristy. So, napahiya ang katedral. Kasi talagang he followed everything. Oh, napaka-organized. I have known Among Jess for some time. Kaya yung mga vestments, no? And I could only imagine yung mga liturgical celebration because I already celebrated one mass niya doon. O see, di Buhay walang na buhay. good morning towel, Among. Walang good morning towel, of course. Lahat Ains towel. Aba! Ayun. Ains? Ains. At naka-almirol. Naka-armirol pa yan, ha? Well, it's a lovely. And then yun nga nakita ko. Nung pumanik kami sa Nabuklod, isa doon sa impression ko, sabi ko, paano ang misa dito? Ay, Among, sabi ni Father Jess. They come on time. Ano yung mga katutubo? Ay, maaga po siya. Kasi nung pababa kami, actually nung papanik kami, nakita namin yung mga katutubo na nag-aaral doon sa, I forgot yung pangalan nasa may patag pa sa baba. Pagkalampas lang nung tulay. May school nga doon. May school sila. As far as I remember. Sabi na, Among, alam mo, 5 kilometers ang nilalakad ng mga yan. Really? Sabi niya, they were really walking, no? Coming from... So, sabi niya, pag nagmimisa, they also come from many different areas ng bundok-bundok na yan. But they come on time, sabi niya. Galing. So, yung doon ko naalala yung they come on time, tapos hindi sila nagmamadali. Because they really set, halimbawa yung Sunday, pag nandun po sila, talagang they really set yung Sunday. Kaya kailangan, prepared ka din, nakausapin mo sila. Sa mga misa nila, umaawit sila, sumasagot po sila. Sabi ko nga, one day nga, sige, kako, para ako'y makapagmisa diyan. Sasama tayo, Tita Shirley. Siyempre. Yes. And iiwan ba tayo? Oo nga. Naglalaro sa isipan ko nga yung binanggit nilang time. Alam nyo, kung ito kung sinabi niyang they give their time. Dito yung isang element kasi ng liturgy, no? yung temporal element ng liturhiya. Ano ibig sabihin ng temporal element? No? Hindi lang yung duration kung gaano katagal o gaano kaiksi ang isang celebration, kung hindi yung the play of the element of time within the sacred, kung may sacred space, may sacred time involved, no, sa liturhiya. At isa dun sa mga time na alam na ginagamit sa liturhiya as the period or the time or moment of silence. Moment of silence. Hindi masyadong parang na ano yan, no?
na sa liturgy. Silence sa liturgy. Allergic ang marami dyan, Among. Yeah. Pag sinabi mong time, mananahimik, Akala nila nakatulog si Amo. Right. May isang paring naalala ko na gano'n eh. Hindi sanay yung community kung saan siya nagmimisa. Yung after the homily, uupo muna siya. Right. Tapos pipikit. Talaga. Pero naka-oras sa kanya yon. 1 minute yata yung binibigay niya. Pag nagmamadali, kunwari, yan, tulad na yun, bumabagyo. 30 seconds. May ano talaga si Yes. Among, si Father. Ay, akala ng mga nagsisimba, nakakatulog Nakatulog siya. Kasi nakadungo nga naman eh. Totoo yun, ano? Ay, hindi napapansin talaga po na, alam niyo, kung to make it more clear sa ating mga listeners ngayon, kung tutunghayan po ang misa, may mga nakatutok and suggested moments of silence yan, no? Kasi nga naman, nasanay ka dun sa umpisa pa lang, yung mga music na maiingay, praise, tapos walang moment of silence. Kala ba parang non-stop talking, non-stop singing? That's not liturgy, no? Essential to liturgy is the mixture of that moment of silence, no? Silence even. Sa umpisa pa lang actually, may silence, mayroon ng halimbawa, saan yung mga moments of silence na alam natin, sabihin natin sa misa. Sa penitential rite pa lang, no? Pagkatapos sinabi ng halimbawa ng celebrant, let us now examine ourselves before the Lord, no, and ask for His mercy. May nakalagay doon, no, pause for a moment of silence. Recollection ang ibig sabihin ng moment na yon, no. To recollection, para bang in that such span of time, ilalagay mo lang yung isipan mo, yung pag-iisip mo, either sa gagawin mong celebration, o kaya yung give yourself time to think perhaps how lowly you are before the Lord, no? Hindi na po yan masyadong hindi, kasi ini-emphasize kasi ngayon, Among, di ba? Kasi sa misa, pag sinabing let us now examine ourselves before the Lord and ask the Lord for pardon and strength. I confess to Almighty. Sunod-sunod na, no? Mari natin siguro pagpansinin din natin bakit kaya hindi na na-observe yung mga silence na yun. Pero banggitin muna natin yung mga moments of silence lahat, no? Para po sa ating mga nakikinig, kung nakaka-relate po ba kayo dito sa aming pinagkukwentuhan, may mga ino-observe ba tayo na mga moments of silence? O una po ba ninyong beses na narinig na dapat pala may mga may silence sa misa? Akala ba natin, yun nga, si Among ba nakatulog o nakalimutan yung susunod na sasabihin? Kaya bigla tayong nanahimik. Maari po nating i-text yung ating mga comments o questions sa ating mga numbers. Sa Smart po, 0918-351-8282, 0918-351-8282, at sa Globe, 0917-363-3738, 0917-363-3738. Habang kayo po ay nagte-text sa amin, pakinggan natin ang magandang tugtugin na ito. Shadow of your wings, my melody is you. Oh Lord, I seek you for I thirst. Your mercy is the rain on the desert of my soul. Oh Lord, raise my lifeless eyes and see your glory shine, how your kindness overflows. Though many times I run from you in shame, I lift my hands and call upon your name. For
melody is you. Oh Lord, your sanctuary calls. I yearn to be with you in the rivers of your love. Though many times I run from you in shame, I lift my hands and call upon your name. For underneath the shadow of your wings, my melody is you. Oh Lord, your sanctuary calls. I yearn to be with you in the rivers of your love. Though many times I run from you in shame, I lift my hands and call upon your name. For underneath the shadow of your wings, my melody is you. I lift my hands and call upon your name. For underneath the shadow of your wings, my melody is you. Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM. At ang pinag-uusapan po natin yung mga appropriate na periods of silence o yung mga tamang oras kung kailan tayo mananahimik Yes. sa banal na misa lalo na. I think bago natin ituloy ito, no, kasi we have to explain ano yung understanding natin sa silence dito sa loob ng liturgy. Dalawa pong ibig pakahulugan, no, ng silence, no. Yung unang general, yung sinatawag natin general silence, ibig sabihin hindi ka nagsasalita. Hindi nagsasalita, hindi nagkakaingay habang may nagsasalitang iba. Yun ang isa, no. Kaya halimbawa, kapag may nagpe-preside ang pare, wag sasabay, no. Dapat the congregation at that time joins the priest by listening in silence. Hindi sila nagsasalita. Yung halimbawa, pag nag-read ng gospel ang pare, no? Pag nagbabasa ng readings o kaya nag-homily, it is the obligation ng congregation to be in silent stance of listening. Di po pwede kasi yung tulad ng ginagawa ng iba, no? Pag nag-homily si Father, nagdadaldalan na din doon, sinasabayan. Pag huminto si Father, hinto din sila para hindi marinig. Yun po ang isang ibig sabihin din ng silence. Kaya all throughout the liturgy, there is a rule na dapat tahimik tayo. Yung ikalawa, ay yung talagang silence both by the congregation and by the celebrant himself. Yun yung mga moments talagang gusto nating itawag ng pansin dito ngayon sa ating mga listeners, no? Kailan po yung mismo pati pare, pati ang congregation, no, ang mga nagsisimba ay are admonished, no, to observe that silence. Yung nabanggit na natin kanina, yung kapag ang pare, the penitential rite, no? Sa umpisa po ng ating pagmimisa, pag nag-aya na yung pare, no, bago tayo sumamba, the first thing we ask is for God's forgiveness. Yung penitential rite, doon po natin pinopronounce yung confiteor, no, yung magkumpisal ko, King Dios, I confess to Almighty God. No, bago yon, pagkatapos sinabi ng pare yung invitation, there is an invitation to a short moment of silence doon. Magpo-pause. Yung may pause for a moment of silence. Then, hindi naman masyadong matagal kasi. Hindi, no, not really naman. Pero mayroon ding considerable time na pwedeng magtagal, no? And then kailan yung ikalawa, yung kapag
the invitation for opening prayer. Yun mismo, actually, ang nakakaalam niyan dapat ang nagpe-preside kasi pag nakalagay doon, let us pray. Yung manalangin tamo. Tapos may naka-rubrics doon, pause for a moment of silence. Kaya po makikita ninyo, yung mga, maaaring napansinan ninyo ito sa mga observant na mga ministers na pag sinabing, let us pray, tapos ibabalik niya yung kamay niyang nakadaop uli. And then he pauses for a moment of silence. Let's say, 5 or 10, 5 seconds, no? Then, itutuloy. Hindi yung let us pray, Lord God, yung mga gano'n. Sabihin nila, uy, naligaw si Father. Oo, Yun nga. Kala nila yung hindi po, dahil talaga yun ay kasama. Alam mo kung sino yung isang paring, alam na alam kung very clear sa kanya yung observation niya sa mga moments of silence? Si Bishop Bobet. Opo. Yes, Umuupo talaga siya. Uupo yan. Yun yung, which brings us to the, yung another time that we are asked for silence, yung during the readings, no? After the first and second readings, actually, bago yung, kaya may transition Yun ang pagtahimik, ibig sabihin, kaya mas maganda yung magbabasa will take his time or her time para papanik for the responsorial psalm. To allow yung movement ng moment of silence na yun. Diba, hindi yung nagmamadali, no? Opo. Sampakagad tapos Ayun. Hindi dali yung tapakibat. Kaya po, kung minsan maganda yung mismong nagproclaim mo ng first reading, hindi siya yung magpo-proclaim ng salmo. To ensure na may time. Kasi kung siya din yon, ang tendency niya is, sabi niya, ingamano ning Ginoo, salamat king Diyos, dali tapakibat. No? Sunod-sunod yun. Kailangan mag-pause din siya. No? So, first and second reading. And then, after the homily. Yan. Kaya po mayroong mga, kung hindi rin lang naman mahaba yung homily. Ako, medyo, habang nagsasalita ako ngayon, naalala ko, ako din kasi, I seldom, nakakalimutan ko din yun. Gawa ko na resolution ngayon. Naku, public resolution. Yung give time for silence, no? Reflection. And then, yung ikalawa, yung the moment of silence that should be during the Eucharistic prayer. No? When the nagpo-pause po ang pare dyan. Lalo na kung ang gagamitin niya yung Roman canon, yung first Eucharistic prayer, may element na Lord, listen to na, especially those for whom we now pray. Kailangan ihinto siya dyan. Dalawang beses yung sa loob. Tapos, remember our faithful departed, especially those for whom we now pray. That's the second time, no? Or, during the pausing niya, nagpo-pause din po siya. Yung tanong, paano po yung, may mga parang dire-diretso nilang sinasabi yon. We will talk about that later, no? Kasi it requires really being conscious of what you're doing pag mga ganyan, no? Pag nagiging monotone and automaton na lang halos parati yung paggawa nun. And then at the end of communion, it is also advised, no, that the faithful should have moments of silence. Kung pwede nga lang, wala nang umaawit muna nun No? So, ang purpose po naman ng silence, it is important that this silence is in no way intended to reduce the faithful to just being present at the liturgical action like mga strangers and mute spectators. Hindi po. But rather, it is really to insert the mystery, the people more deeply into the mystery. Kasi kapag ang lumang tipan, no, ang Old Testament sa Book of Deuteronomy, para bang before God, sabi niya, before the majesty, words are no longer needed. What you do is you just stand in awe, para bang to focus yourself on the mystery of the divinity. No, it makes you more get into that mysterious kaya liturgical silence is actually attained through our inner dispositions that flow from the Word of God that is listened to,
from the chants and prayers that are voiced, and from the spiritual union with the celebrant who pronounces the parts that are in the Mass. No? Kaya, yung silence na yun ay instrumento yan ng liturhiya to encourage us more, no? Na to make it sink deeper into our hearts. In short, Among, yung sinasabi po natin, yung mga silensyo o yung mga katahimikan sa loob ng liturgy, lalo na ng misa, may objective yan o may pinatutunguhan. Yeah. Ay, yung sacred silence, may tatlo yan eh. Parang sabi niya, the real part of this sacred action ng silence is to allow, the faithful to re-enter within themselves. Re-enter into themselves. Recollection, ibig sabihin Okay. yan, no? Yung sasalaminin mo yung sarili mo, Panginoon, tong oras na ito, ano ba talaga nangyayari na sa akin, no? Ngayon narinig ko yung salita mo, ngayon tinanggap kita, ngayon narinig ko si Among o ng pare, sinabi sa amin ay, it is better to give than to receive. O ano ibig sabihin, no? And then, o kaya to reflect briefly on what they have heard. Ayan, yung narinig mo sa Word of God or do sa pag-explain ng pare, and to praise God and pray to Him in the depths of their spirit. Naalala ko yung saying, if you do not understand my silence, you will never understand my words, no? Wow, ang bigat nun, Among. Ano po Yes. yung ibig sabihin? Hindi ko na alam. Masyadong malalim, no? Yung bang, kasi kailangan yung silence ng isang tao. Ibig sabihin, nangungusap ka kasi sa kaloob-looban mo. When you are speaking no longer in terms of words. Kaya kung yung silence mismo na pinanggagalingan talaga ng kaibuturan ng yung puso ay hindi mo na auunawaan, magulo, what more of the words? Walang kwenta yung words, no? Kaya i-dispose ka nung silence na yun, no? Even, kaya kaming mga pare din, no? It is, kung minsan nangyayari, parang baka nagiging robotic na lang kami dun sa pagpupronounce ng mga words, hindi na namin binibigyan ng inner silence ang sarili namin during that celebration. Ni-interiorize namin yung sinasabi namin. Kasi it is so easy, eh. No? Nako, may nagtanong po dito from 8102. Pag English ang misa, di ramdam ang kabanalan ng mga tao. Alam naman natin na madaming tao di nakakaunawa ng English. Di ba sabi sa Bible, wag na lang magsalita, kundi naman nauunawaan ang sinasabi. Bakit di na lang Kapampangan at Tagalog? Yeah. Kung talagang di marunong ng English yung mga tao, no? Well, I mean, yung talagang hindi siguro, ba't ka nga naman magbimisa ng English, no? Kung ano po siguro, depende. Kasi actually, maraming naghahanap ng English masses. Lalo na yung mga, may mga nag-aral paano ba sasabihin na hindi ako mapapagalitan ng mga, mas senior, yung English pa yung pagtuturo noon, yung nakasanayan. Nakasanayan so, nila. mas English. Parang, nakaka-relate pa ako doon eh. Kahit hindi pa mas senior. Pag bago sumagot, actually, kami, may parts pa ng misa na hindi ko kayang sagutin in Kapampangan. O Tagalog. Kahit Kapampangan yung misa, sinasagot ko yan ng English. Ala, mag-aaral ka na. Bigla ako napapublic confession. So, hindi po marami pa rin po yung naghahanap ng English masses. Pag naman, may choices naman. May Kapampangan at may English. Kahit nung si Among G nasa parokya, yung 8:30 a.m. Mass, English. Pero yung ibang misa, Kapampangan yan. So, sa cathedral, pansin ko, Among, maraming Kapampangan masses. Yeah, okay, and then, English again, din. total, sinabi mo, parang confession din ito, no? Ako, when I celebrate the English Mass, sabi ko, bakit sa homily dapat di mag-English ka English din? Pero, I tend to speak in Kapampangan kasi, ang feeling ko, nung minsan kasi nag-English ako, Nasimbahan ko yata yun. Hindi ko na rin naintindihan yung sarili ko. I mean, we can be conversant sa English, pero iba yung pag nag-homily ka, no, how do you speak? Then, tama yung sinabi ng caller, no? Yung texter natin na hindi lahat ng mga nagsimba doon maaaring they are adept in the English language. So, pag nag-homily ka,
tapos nakita mo may naantok, nag-i-English ka, no, yung tendency mo. And then at the same time, sa amin din mga celebrants, no, iba yung situation na alam mo yung language, no? You can express better yourself doon. Natanong ko nga sabi ko din ba't pa ako nagmimisa ng English sa katedral kung di rin ako magangaral ng English, no? O kaya kung alisin na lang ang misa sa English, no? Parang ganun. Pero kasi sentro, Among yung cathedral sentro. So, may mga maghahanap at maghahanap pa rin. Right. Well, I would say siguro, so pag-uusapan niya. Alam ko dun sa, yung sinabi ko kanina, kung English ang misa, English ang homily. Pero kung English ang misa, English ang mga awit. Para English na nga, ano? Ang reason kasi, Among, di ba, maraming hindi kapampangan dito. Yeah. Well, meron dito, isang parokya may Tagalog yung misa nila. Actually, kasi sa tanggapin o hindi, yung English, yan yung mas lingua franca Pag may mga nandito na, di ba, Tita Shirley, yan, alam niya, yung mga Bicolano, mga Bisaya, mga Ilocano. Actually, hindi naman yan marunong mag-Tagalog talaga na tuwid. Yeah. Pero hindi naman ibig sabihin nag-English ka, maintindihan din nila, di ba? O di pareho lang. Pero mas lingua franca pa rin. Yeah. Mas naiintindihan kung magi-English. Kasi yun, tinuturo yung English sa lahat ng levels. Sa kasal nga, o sa binyag. Sa binyag, nagbibinyag ako. Tapos, kaya sa kasal, sasabihin sa akin, ano ba yung, pwede mo ba sa English yung kasal? Tapos magtatanong ako, bakit? Kasi po hindi kami Kapampangan. It's like parang, kung hindi ka Kapampangan, necessarily na English kagad ang gagamitin. There might be a second option. Baka pwede yung Tagalog. No? Yeah. Okay. May mga nagtanong, Among, yung sabi po ninyo kanina, paano nga daw yung mga parish priest na minamadali yung misa? Pwede daw ba silang lapitan at sabihin, Father o Among, pwede po ba tayong... Which brings us to the, yung question kanina. Bakit kaya na, ako sa sarili ko lang ito, no, in my experiences, bakit nagkaganon yung mga ibang, yung mga moments of silence, may mga elemento ng mga misa na hindi na nagagawa. O kung minsan naman, bakit yung, katulad kahapon, pinag-uusapan ninyo yung the singing of the antiphons, no? May mga reasons naman, pero bakit may mga ibang antiphons hindi na inaawit or what, no? Well, I will zero in siguro sa akin naging karanasan, sa aking mga personal na observation. Alam niyo, dahil kasi yung pagiging practical masyado, sasabihin. Nagmamadali yung mga tao. May oras, may schedule yan, mga nagtatrabaho yan, ganun. Which is acceptable, but may susunod pa kasing mga misa, dami kasi ng mga misa. So, but those, ang pag-schedule naman is within our control, di ba? So, if for the sake na nagmamadali, may susunod na schedule, kaya ang gawin na lang natin, pabilisan sa misa. Wag mo nang awitin to, ha? Wag mo nang gawin ito. Kaya, wag na tayo mag-moment of silence. If we all do that, then we are defeating the very purpose. It should become a challenge ngayon. Ganun pala. Allow more time, no? I-readjust yung mga schedule ninyo. I think ito yung reason kung bakit halos sa mga parishes natin, lalo na sa mga barrio parishes, ang aga ng mga misa. Oo. Yeah. 6 o'clock. Right. Para yung mass. Ngayon, kung alam mong it is not enough ang 1 hour, then put the next mass in 1.5 hours. No? Lalo pag Sunday. Yeah, to allow more time. O kaya, huwag kang tatanggap ng maraming misa. Pero Among, nasa Go execution. for quality rather than sa quantity, Nasa execution din naman po yan, di ba? Right. Kasi nasimbahan ko na several times na kayo yung nagmimisa, hindi naman umaabot ng 1 oras yung misa, pero hindi naman mukhang minabilis Hindi naman mukhang rapido o minadali. I think nandun din sa, totoo yung sinabi sa the way you will execute it at the same time. Pero,
Meron ding meron ding mga yung tinatawag na pansin sa atin ng ating texter doon. Kasi siguro baka nasanay sa pagmamadali, yung pabilisan. Actually, si Among Joel, yan yung kahit Sunday kung minsan, 40 minutes, 45 minutes, pag nagmimisa siya. Pero kompleto. Yes. Hindi naman, may pause pa siya. Yeah. Kasi hindi naman 10 minutes yung pause. Mabilis lang. Pero, ramdam mo. Yun yung sabi ni Among kanina, re-entry into oneself. Right. Yun, may pare Among inaalis ngayon, prayer of the faithful. Yung Paris priest, wala silang prayer of the faithful. Kaya kasi alam mo, pag nagmamadali tayo, sabi ko sa inyo kanina, something is wrong. Hindi, ikaw, maski hindi lang sa misa, pag humahangos ka, nagmamadali ka. The fact na nagmamadali ka, meron kasi something is wrong. O hindi ka nagising sa oras, hindi ka nakahanda, may nakalimutan ka, or what, yung preparation mo talagang wala. Or, may tinanggap kang isang schedule, hindi mo sinabi, tapos ito pala, kaya gipit na gipit ka ngayon, kaya magmamadali ka. It may happen, or sometimes it does happen also sa misa. Magsisimba ka, nagmamadali kang magsimba, malilate na po ako. Ba't ka nalilate? Kasi hindi ka gumising na maaga. It all boils down to that, no? O kaya, malayo po kasi lalakad. Ba't di ka, sabi nga nung tsuhing ko nun hindi reason yung sasabihin mong na-late ka dahil ganun. Dapat ang reason mo is, ikaw, hindi ka gumising na maaga. Kung maaga kang ginawa mo yon, hindi ka sana magmamadali, no? Kaya, maski sa misa, pag nagmamadali ako, kung ako nagmamadali, ibig sabihin baka masakit yung tiyan ko. No? I'm sorry po. No? May mga nangyayaring gano'n. May diferensya. O kaya, siguro nagkamali ako ng schedule ko. Tumanggap ako ng isa, masyadong malapit, no? Ang schedule. So, discipline, no? And organization. And then, planning, no? Tsaka, Among, yung gestures din siguro. Tsaka countenance. Yung sinasabi natin nung unang-una pa, nung sinimulan po natin yung discussion natin tungkol sa liturgy, di ba sinasabi natin, yung disposition mo, kung magsaserve ka man, o kung ikaw man yung magmimisa, kailangan proper disposition. Kasi nga, yung lagi natin kinukwento sa mga campus masses, 30 minutes lang yung mga yan. Kasi pag sumobra ka doon, talaga malilate. Right. Diba? Pero hindi mo kang minamadali. Kompleto pa rin. At relax pa rin. May period of silence. Relax ang magmimisa. Tapos, it works both way. Kasi ikaw na nagsisimba, relax ka, no? Hindi yung nagmimisa ka, tingin sa relo yung mga kamisa mo. Tsaka, nangyari sa akin yan, pero hindi ko sasabihin kung kanino. Nag-walk out ako sa misa noon. Hala! Kasi, yung pinagmimisahan ko, nagmamadali lahat yata sila. Mga professionals They have businesses to attend to. Nagbabasa pa lang ako ng gospel, nagsisimula ng tingin sa relo. Nung mag-homily pa ako, tingin sa relo. Sinara ko yung libro. Sabi ko, out ng celebrant. Kung nagmamadali kayo, ako po'y hindi. Pero sige, panusignan ako kayong pamamalagwayo, let's all go. Hala. Sinumbong ako sa obispo nun. I was a young priest. I was 6 months in the priesthood noon. Ay, ang taray. Yes. Sinumbong ako kagad sa seminaryo. Pero ano naman, di ba? Yun nga nasa disposition pa rin ng mga nagsaserve at ng nagmimisa. Ibig sabihin nun, yung mga kamisa, ikaw dispose ka, yung kamisa mo hindi dispose. No? O kung minsan, nangyayari, nagmimisa ka, tapos merong naiinip dahil mahaba yung gospel, biglang uupo. No? Nasa harapan mo yan, bigla siyang uupo. Paypay ng paypay doon. Sasabihin, parang sinasabi sa'yo, tagal mo. So, ikaw naman, ginagawa mo lang yung dapat mong gawin, nag-i-emote ka ng iyong pananampalataya. Tapos meron kang nagsisimbang nayayamot doon sa harapan. Ang hirap nun. I-compare natin yung sabi nga natin, may mga 30-minute masses na relax. Akala mo, ang haba. Yung kompleto, akala mo, it's the regular 1-hour mass. Pero may mga misa umaabot ng 1.5 hours. Ay, oo. Pero apurado, parang hinihingal ka pag natapos. Yeah. Ibig sabihin, Among, naka 1 oras at kalahati na si
father, pero Right. hindi relaxed. Ano po yung ibig sabihin nun? Meron noon ang sagot niya doon sa nagre-request na madaliin yung misa. Mhm. Sabi niya sa akin, hindi ko naman pinipilit sa'yo na tapusin mo yung misa. Pasok ka na sa trabaho mo. Tuloy mo yung gusto mo. Kaya wag mo lang ako. Di ba yung sinabi ko sa inyo, no? Ayoko nang ulitin yung, Ma'am, pwede, malyari pong bilisan ng misa. Kasi po may tatauli kami. Ako pong kabagal magmisa. Poche. Sige. Yeah. Mapagsabihan mong paglolonda na Ayan. kamo, paglolonda kaya nga ako. Huwag mo lang sabihin sa akin ka kung igsian mo yung misa ko. Ay, yung buhay ko yan ang pagmimisa. Ay, pag may naniwala na naman sa sinabi niyong yan, isusumbong na naman kayo. Hindi. Pasalamat It's tayo, just a wala si matter- Apundong. It's just a matter of speaking. No? Kasi we deal with the sacred time. We have sacred time for God. We give our time to the Lord. Alam niyo po, kayo, sabi ko nga, no, pag minsan pabiro, kayo nga ho dyan, minsan lang kayo magsisimba. Kami, apat na beses kung minsan, no, na magmimisa. We have always to continuously dispose ourselves doon. We are more susceptible sa mga human elements ng pagmamadali, ng pagkayamot, yung mga lack of patience, yung mga ganyan. But it is a challenge, no? And when we have to do that. Tapos sabi ko nga dun sa mga minsan nagsisimba, no? Ikaw enthusiastic ka magmisa sa kanila, no? Tapos the Lord be with you. Walang Tapos sumasagot. nakatingin lang sa'yo. Ay! Ang pakiramdam mo. Ayaw Diba, binibigay ibigay. ko sa inyo, Lord. Ayaw niyong ibalik sa akin. Yung bang ikaw nakahanda, ikaw nakadispose. Tapos bigla parang yung mga tatanggap sa iyo hindi. Dahil, well, dun mo i-require. Patience mo dapat malawak dun. Habang tayo po ay nakikinig at habang ninanamnam natin kung ano nga ba yung moments of silence na yan na ating pinag-uusapan o pinagkukwentuhan sa hapon na ito, pakinggan muna natin itong magandang tugtugin. Lord, what you will, let it be so. Where you will, there we will go.
Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM. At habang wala si Among Joel dito, siya naman yung nagte-text sa akin. Sabi niya, hoy, kailan pa daw siya nagmadaling magmisa, Among? Ang sabi ko po, kahit walang isang oras, kahit walang isang oras ang misa, hindi mo kang minamadali. Yeah. May nagtanong dito na may limit daw po ba ang pare sa pagmimisa? Alam niyo po, meron kaming batas na, pero ako naman po yung flexible Yung mga tinatawag naming bination, trination, quarter nation. Ano pong ibig sabihin ng mga yan? Nakakapag-binate po kami, ibig sabihin 2 misa. Trination, pag allowed kang 3 misa. Quarter nation, pag 4 na misa. Pero hindi para po maiwasan po yung medyo complicated kumbaga ng kaunti. Complicated po. Sa internal na po yung kasi yung interdisciplinary din po yung mga terms na yan. That we are allowed ng 2 masses sa daily mass, no? Sa mga ibang bansa nga talagang sinusunod nila yung 1 mass a day lang sila, no? Depende. Pero dito kasi sa Pilipinas dahil daming misa, no? So na-apply din po yun, pero at the discretion of the priest. Ako nga, meron akong experience po nung ka-ording kong bilang sampare. Na-tiyempo namatay yung parish priest na isa, no? Si Among Romy Dizon, those who may have known him. He was then the parish priest po ng San Luis Parish Town, no? Akong pinadala doon para matagal kasi siya nagkasakit, nagka-cancer si Among. Tapos matagal na halos hindi magkamisa sila sa buhay. Ang laki ng parokya ng San Luis. So, nung maordinahan ako, sabi ni Archbishop Cruz, punta ka muna dun sa, ikaw ang mag OIC sa San Luis. Excited ako. Siyempre, first time mo. No? Punta ako. Pagdating ko doon, kinausap ko yung sakrista na matanda. Amang, sabi niya, ito po yung mga masses niya mamaya sa linggo, bukas. Sa Saturday ako nagpunta doon. Makita ko, 11. 11 masses. Wow. Starting from 5 in the morning sa main town, tapos punta na ako sa mga baryo. Kasi ganito nangyari. Dahil sa katagalan na wala silang misa, na-overexcite. Nung sabihin andyan ng bagong pare, sabi ko sa loob ko, kaya galang mete yan po Romy Keneng ako. Kung 11 masses in one day. Hindi ako dahil being a young priest, alam ko, Bahination, Quarter Nation lang ako, 4. Uwi ako sa seminaryo. Pinuntahan ko si Archbishop Cruz. Sabi ko, may problema po. Bakit? Yung pong mga nakaschedule na misa bukas ako, 11. Anong 11? 11 misa po sa mga baryo. Ha? Sabi niya. Tinanggap mo? Yun na po naka-schedule. Sa loob ko po, gusto ko. Kasi I was a young priest, no? Palagay ko, kaya ko magmimisa. Tinignan ako ni Archbishop ko, sabi niya, kaya mo? Kala ko sasabihin sa akin, quarter nation ka lang, 4, bahala ka, alisin mo yung 7, no? Sabihin mo sa mga tao, hindi ka pwede. Hindi, ang sabi niya po, Bishop Oscar, kaya mo? Opo. Hindi, ang sabi niya, kaya mo bang i-celebrate ang misa na bawat isa dyan na wala kang iiwasan at wala kang aalisin? Halimbawa, hindi mo aalisin yung credo, hindi mo aalisin yung prayers of the faithful, hindi mo paputol-putulin yung mga at maghuhumili ka. Kaya mong gawin kompleto bawat isang misa? Ako naman nabayani, sabi ko, opo. Sige, sabi niya, go ahead. Nag-11 masses ako. Umuwi ako, 11:00 na ng gabi. Mula 5:00 ng umaga, huminto lang ako para kakain, inom ng kape at soft drinks. And then, pero nakaraos ako. Nagmisa kami, muulan dun sa mga may isang chapel doon, nagmisa pa nga kami sa nakakamada yung mga sako ng mga palay. We were celebrating the mass. Pero nung makita mo kasi mga tao naghihintay, imagine mo, hanggang the last mass we had was 10 in the evening. Wow. Naghintay yung mga tao. Wow. Sa loob ko, eto yung mga tao, gusto, bakit ako na? Sige, payag ako. Pero hindi na naulit yun. Once is enough pala. Yes, but so ang sagot ko po doon parang flexible po yung role. Bakit hindi, no? Basta wag lang sana yung pinag-chap-chap. chap-chap mo yung mga misa
No, they will suffer ang quality. Mhm. Yun po siguro ang reason din kung minsan bakit isang practical kung ba nililimit din kami sa mga misa namin. Tsaka hindi ko po alam kung agree kayo dito, pero may isang paring nagsabi sa akin, kung talagang in Kapampangan, nung panusigan mo talaga lagi niyong sinasabi, the beauty of the Mass. Sabi niya, isang misa mo pa lang, hindi ka makaka-recover kasi in awe ka daw talaga. Totoo yun. Alam mo, yun yung advantage. Noon kasi, yung nangyari lang itong madamihang misa dahil naging madali na ang misa. Ibig ko sabihin, paano noon? Hindi pa lang sa madali. Yung iba na yung kung halimbawa, yung magmimisa ka ng according to the 1962, yung noong pa na, yung misa Latina, pro-oriente na tawagin. Yung nakatalikod. Yes. Noon, hindi mo basta-basta may kakasang misa kung hindi kumpleto yung mga ganon. Mahahaba talaga noon. Tsaka, because people had nakakapagod more din. time. Akala ng tao kasi madali lang yung trabaho o yung pagmisa. Yes. Oo. Pero hindi, no? Nag-text si Father Pep, naku, lagot kayo, Among Jean. Kasi sabi niya, i-invite na daw kayo ng i-invite niyan. Agyo na pala yung 11 masses. I was 24 noon, Among Pep, no? 24. Ngayon ako'y 56 na. 32 years after. Hindi na, no? Among Pep, nanlilisik po yung mga mata niya habang sinasagutan kayo. Leave it to the young generation. It's a lovely feeling kapag alam mo. Kaya nga ako din sinasabi ko din sa mga tao, no, hindi naman we're begging ano ba yung isang kasabihan yung hindi naman po sa nagbe-beg kami nga, but we really ask for your understanding. Kasi kami mga pare, napapagod din po, pagod din ang misa, no? Hindi po simple kasi pag nag-exert ka ng effort, no, yung magmimisa. Kala nung iba kasi, magmisa mo nga na hindi misa lang? Nilalang nyo yung misa? Ay, no? Yun nga, yung sabi nga na, you will not recover because you will be in awe. Pero yung nagsabing pari sa akin, Among Jean, hindi po yung nagmimisa ng TLM, ha? Higit na mas bata sa inyo. Right. Yung ibibigay mo yung oras mo doon sana. I hope you understand us. At saka po pag kuminsan, may kasalanan din kami sa pagmimisa. It's not because for ourselves. It's in respect din doon sa the sacredness of the things. So, hindi po selan pang sarili, kung hindi selan para sa kaluluwa at para sa kaligtasan yun, no? Ayan, sumagot naman si Among Joel. Sinasagutan si Among Pep at si Among Jean. Talagang masaya yung kwentuhang Katoliko na sagutan eh. Kung hindi kaya ni Among Jean, sa akin na lang ang misa. Ha, ha, ha. Yan, younger pa. Kasi mas bata believe din ako. We were young ones also. No. Ay, nako, ang saya ng episode na to. Tita Shirley, bukas kaya kung ano na naman yung ating mga sagutan. Actually, marami pa pong text messages kanina eh. Wag po kayong mag-alala. Naka-note po yan lahat sa amin. At masasagutan din po yung mga tanong ninyo. Hindi, kasi kung babasahin natin lahat yung buong episode. Nagbabasa tayo ng text at sumasagot. Hindi tayo matatapos. Oras na naman po ng ating pagtatapos at Tempus fugit na naman. Tempus fugit na naman. Tapusin po natin ang ating episode sa isang dasal. Let us place ourselves in the presence of God. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. And may Almighty God bless us all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Maraming salamat po sa pakikinig. Ito po si Shirley. At ito po si Among Jean. Magkita po ulit tayo bukas. Sa ngalan po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, ito po si Karen, nagpapasalamat at nagpapaalam. Huwag po kayong magbabasa. At ating ibunyag, awitan sa pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo